dito sa aming channel. So, ayan. Nag-iinit po ako ng dahon ng saging. Para to sa ating gagawin na special na bibingka. Timing kasi, diba, magpapasko. So, ito yung mga madalas na hinahanda sa atin sa probinsya, diba? Or dun, basta nasa Pinas. So, papakita ko na yung mga ingredients na gagamitin natin para sa paggawa ng bibingka. Ayan. Andito na nakalatag na lahat. Isa-isahin na lang natin. So, meron tayong rice flour. Ito naman, glutinous rice flour. May melted butter. May sugar. Merong gata. Ayan. May eggs. Tsaka baking powder. Ito yung ating baking powder. Tapos, syempre, para maging special, meron tayong cheese. Tsaka, itlog na pula. Ayan yung itlog na pula. I-slice ko na lang siya mamaya bago ko ilagay dito sa ating bibingka. Ang gagawin ko muna ngayon, itong dahon, ilalagay ko dito sa cast iron pan. So, napunasan ko na to. Mukhang hindi lang siya napunasan. Ayan. I-shape ko muna dito, pabilog. Tapos, bago natin i-mix lahat ng mga ingredients. Ayan. Hindi maganda yung dahon. Nagamit ko na kasi yung mga maganda kasama neto. So, ito. Medyo magulang siya. Kaya madali siyang mapunit. Gawa na lang natin ang paraan para meron tayong isapin na maayos. May choice naman tayo, hindi gawa ng paraan kung ang meron tayo dito. Hindi naman tayo pwedeng ano lang doon, yung tipong umapas ng dahon ng saging. Kagaya sa Pinas, diba? Paglabas mo meron ng mga puno ng saging. Dito wala. Frozen kasi ito kaya ganito. Tapos triman lang natin kasi hindi bilog yung pagka ayos ko naman. Hindi bilog yung pagka-trim ko. So, ganyan yung kinalabasan niya. Oh. Sana hindi na siya mag-leak. Kasi itong part na to hindi masyado naka-overlap dito. Pero ito naman, wala namang butas. So, try na lang natin mamaya. So, yan. Magmimix na tayo ng mga ingredients. Ang uunahin ko muna, i-crack ko muna tong eggs dito para sure na walang eggshell na sasama dun sa mixing bowl ko. Kasi nung nakaraan, nung nag-mix ako ng ingredients ko para sa tinapay, may mga eggshell na sumama. So, ganun yung gagawin ko ngayon. O kaya, para hindi rin ma-mix yung halimbawa may sira yung eggs, ganyan. Hindi siya hindi masisira yung iba mong mga ingredients. So, i-sift lang natin yung ating glutinous rice flour. Ating rice flour. Saka yung ating sugar. At baka malimutan yung ating baking powder. Baka magtaka po kayo, bali dalawang recipe po kasi yung gagawin ko. Yung lahat ng mga ingredients, ilalagay ko po sa description box. Ayan. Isama na rin natin dito yung salt. Okay. So, i-mix natin. Mix na natin dito lahat ng wet ingredients. Unahin natin yung 4 na eggs. Ayan yung eggs. Lagay natin yung butter, tsaka yung ating gata.
I-mix lang natin. Then, gradually, add natin yung mga dry ingredients natin. Dahan-dahan lang natin i-mix yung ating dry ingredients. Gamitan natin ng spatula para maalis yung mga buo na flour dito sa gilid. So, ayan, no, pino na yung ating mixture. Pwede na natin siya ilagay sa ating pan. Ito po yung salted egg na gagamitin ko. So, open natin. Ayan, nipisan ko lang kasi maalat siya. Mag-slice tayo ng ating cheesy. Yan. Ating cheese. Ganyan lang. Pwede na yan. Tapos, i-arrange ko lang dun sa taas ng pan. Diba? Yan. Ganyan muna. Tapos, ganitong pag-slice lang. Ganyan. Para medyo palapad lang siya. Okay. Ilagay na natin dito sa ating pan yung ating mixture. Tabi-tabi muna. Ating kalat. Tabi. Sana wag mag-leak. Pwede na ba? Yan. Tapos, yung isa, ito naman. Uy, ang ganda tingnan. Pero usog. Yan. Buhos ko na lahat dito kasi ito yung medyo malaki eh. Ang ganda ng mixture nyo, in fairness ha. Ang pino. Tsaka ang bango, amoy gata. So, iset na natin yung ating oven ng 375. Ayan. Habang nagpapainit ako ng oven, lagyan ko na siya ng toppings. Lagay natin dito, i-arrange natin ang ating itlog na pula. Ayan. Nadurog kasi yung iba. Basta may itlog na pula, diba? Tapos, arrange lang ko, no. Ayan, lagay natin ng pula. Tapos, syempre, yung ating cheese na, ayan.
Alternate lang natin para maganda tingnan. First time ko talaga tong gawin. Hindi ko alam kung anong kalalabasan. Sana maganda. Parang hindi gitna, ano. Ayan. Kulang pa ba? Ang itlog na pula. Kaso lang ganyan na yung design niya, no? Dito naman tayo sa maliit. Ayan. Move. Ang maliit na pan. Oh. Parang mas maganda yung maliit na pan na. Ayan. Ayan. Fingers crossed na maganda yung kalalabasan ng ating bibingka. Ayun, yung itlog na pula, nadurog. Ano kaya? Kasi masisira yung itsura niya, no? Pero lagyan natin dito ng konti, ganyan. Pang design lang. Ayan. Ayan. Para gumanda lang siya. Ayan. Tapos dagdag natin dito sa gitna yung, ayan o, yung itlog na pula. Tapos yung cheese na, ito hatiin natin. Lagayin natin sa gitna. Oh, diba? Ganda. Gandang hindi inakala. Ay, parang hindi pantay. Basta dyan na lang siya, no? Yun! So, ayan, ready na po yung ating oven. Ilalagay ko na tong ating bibingka. Careful lang kasi mainit yung oven. Ayan. Tapos, itong isa. Okay. So, nakaganon ako kasi first time kong gumawa niyan. Sana masarap. Dalawa din sila yung nandun. Wait lang natin. Tinitingnan ko yung binibake natin. Yung itlog na pula, lumubog. So, ang nangyari, parang flat lang siya na bibingka sa taas. So, ang gagawin ko maya-maya, bago ko siya i-broil, mag-grate ako na tong cheese sa taas. Tapos, ayan. Sprinkle ko muna pala ng sugar. Tapos, mag-grate tayo ng cheese sa taas para maging maganda yung itsura niya. Pero, syempre, malalasahan pa rin natin yung salted egg doon. Kasi, although, pumasok siya doon sa pinakaloob ng bibingka, may kasama naman siyang, ano, diba, salted egg. So, malalasahan pa rin natin yun. Na natin yung ating bibingka. Kasi, ang ganda na ng kulay niya. Yun! Wow! Ang ganda. Ilabas ko muna. Tapos, sprinkle natin ng asukal. Konti lang. Tapos, mag-grate tayo ng cheese dyan sa taas din. Yan o. Daming cheese. So, malapit na siyang maluto. Careful lang dito sa ating, balik ko lang siya at i-broil ko lang ng mga 2 minutes. Ayan. Kasi nung in-insert ko yung toothpick, malinis na siya eh. Ayan o. So, ibig sabihin, halos luto na siya. So, ang lulutuin na lang natin doon yung sugar tsaka yung cheese na nilagay natin sa taas. Excited! Ito. Ayan, nilagay ko lang sa low yung ating broil. Ayan. Tingnan natin kung nagme-melt na ba yung ating cheese.
Nilipat ko siya sa high para in 2 minutes okay na siya. Yan. Parang ano lang to trial and error kasi first time ko nga gumawa. So, yun pala. Bago dapat pala nilagay yung ating sugar at yung cheese, dapat nilagyan ko muna ng butter. Nawala sa isip ko. So, sobrang excited ko. Hindi ko pala nailagay yung melted butter. Ayan, nakaantaba yung melted butter ko. So, mamaya, ewan ko. Kasi may cheese na siya sa taas, no? So, pag kayo nag-bake, ayun, tandaan nyo lang na bago nyo lagyan ng sugar, tsaka yung cheese, yung taas niya, brush nyo muna ng melted butter. Kasi mayroon ako dito melted butter, so nakaantabay lang. Yan. Sobrang excited kasi. So, ayun, nagme-melt na yung ating cheese. Ayan, no? Konti na lang. Pag nag-brown na ng konti, nagkakulay na siya. Pwede na natin siyang i-off. Hindi ko magawang hugasan yung mga ginamit kong mga plato, tsaka ibang mga, ano ko dyan, mga hugasin. Mamaya na yan. Kasi excited ako dito sa binibake ko eh. Ganun ako basta first time kong gawin. Talagang binabantayan ko siya. Kasi diba, masasayang. Ayan nga oh. Diba? Baka masunog, te. Alam mo naman. Woo! Off ko na. Pero enough ko na siya. Pinapa-brown ko lang ng konti yung cheese. Yan! Pwede na to. Juicy ka pa ba? Ang ganda na oh. Ayan. Careful lang kasi yung oven ko natin tsaka yung ating pan ay mainit. So pag nag-bake, dapat careful. Ayan. Kunin ko na kasi baka ma-overcook. Diba halatang first timer ko talagang mag-bake nito, no? Kasi nangangapa. Ayan, nangangapa. Yan. Ayan na, oh. O, diba? Lagyan ko na lang siya ng melted butter para maging masarap. Diba? Ay, sana luto na. Pakita natin. So, ayan na silang dalawa. Ayan. Insert natin yung toothpick. Ayan, oh. Ayan, luto na siya. Ayan, malinis na yung toothpick. Dito din. Ayan. Luto na nga. So, ang gagawin natin, dahil nalimutan natin yung melted butter, syempre, punasan na lang natin, diba? Para, yun, oh, hindi siya dry. Hindi pa naman late dahil mainit pa naman siya eh. So, kayo po, pag halimbawa nag-bake kayo ng ganito, bago nyo lagyan pala ng konting sugar sa taas tsaka ng cheese, dapat meron munang ibabrush na melted butter. Pero mas maganda din naman, oh, kahit na hindi ko nalagyan kanina. Diba? Diyos ko, pa-excited ako. Excited ako pala talagang tikman. Ayan, oh, paliguan natin ng butter. Kasi ito medyo malaki to eh. Para siyang cake. Kasi malaki siya. 10 inches ata tong aking cast iron pan. Kasi malaki siya eh. Yan oh. 10 siguro to. So yan, lagay natin dito para hindi dryness yung ating bibingka. Diba? Nako. Palamigin lang natin ng konti. Tapos, itatry namin ni Denise. Para malaman nyo kung ano yung lasa. At, syempre, convince ko kayong magluto kayo na ito kung masarap, diba? Kasi kung hindi masarap, hindi ko kayo i-convince. Yan o. Diyos ko po. Parang sarap!
Yung iba nito, nilalagyan nila ng makapuno. Pero ako, dahil wala akong buko or makapuno, hindi ko na siya nilagyan. In fairness, hindi naman siya nag-leak. Buti hindi siya nag-leak. Dito sa, diba may mga butas siya kanina. Parang hirap. Mabibreak. Ooh! Ayan o. Yan. Yan ha. Mag-slice na tayo. Yan. Uy, ang lambot. Parang ang sarap. Ayun o. Try natin. Aliitan lang natin kasi parang mabigat sa tiyan, diba? Ay, grabe. Ang lambot. Ang ganda. Yan. Yan po yung itsura niya. Ayan o. Ayan. Ang ganda ng pagka-bake. Lutong-luto naman siya. Ayan o. Try natin. Masarap siya. Ano? Sa tingin mo? Nanamnam niya. Medyo mainit pa eh. Pero in fairness, masarap. Nag-blend yung lasa ng tamis tsaka yung salted egg. Ayun o, tsaka yung cheese. Saktong-sakto po to sa Pasko, tsaka sa bagong taon. Kaya ano pa po hinihintay nyo, try nyo na yung recipe na to. Check nyo na po yung description box, tsaka, ayan, bilhin nyo na yung mga ingredients. Tsaka, ayan o, meron na kayong pang kape, pwedeng pang regalo, pwedeng pang serve sa bisita, kasama ng kape. Ayan. Maraming salamat po sa palagi panonood ng mga videos namin. Sana huwag niyong kalimutan mag-like tsaka mag-subscribe sa aming channel. Ayan. Maraming salamat. Salamat din po sa hindi pag-skip ng mga ads namin. Ayan. Ingat-ingat. Bye-bye! Pangalawang slice ko na to. Ayoko magkape kasi gabi na. Harap. Sarap siya. Hugas na akong plato. Ang dami kong hugasin.